For praise God. Sabi ng isang awit ay sweeter than day before. So in other words, mata natin habang tayo po'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon, walang buhay natin ay painam ng painam. Salamat sa 5. Ang buhay natin ay painam ng painam. Buhay natin ay paangat ng paangat. Buhay natin ay palago ng palago. At ang buhay natin ay payaman ng payaman. Praise the Lord. Amen? Okay, so before we start, bago ho tayo magpasimula, well, let's declare the word. Declare po natin ang mga salita ng Panginoon. Praise God, sapagkat alam po natin napakahalaga ng mga bagay na lumalabas sa bibig po natin. Well, sabi nga, our words are vital in bringing our dreams to pass. Napakahalaga ng mga bagay na lumalabas sa bibig mo, sa bibig ko, at sa bibig nating lahat, sapagkat, well, kung ano ilalabas sa bibig natin, well, yun ang mangyayari sa ating pambuhay. Hallelujah. So our words are vital in bringing our dreams to pass. Well, it is not enough to see your dreams simply by faith or in your imagination. Di lang sapat po na makita natin ang ating mga panaginip sa pamagitan lamang po ng pananampalataya o sa ating mga imahinasyon. So you have to begin speaking words of faith over your life. Napakahalaga po na kung saan ay nagpapasimula po tayong magsalita ng mga salita ng Panginoon. And the moment you speak something out, you give birth to it. Kapag tayo po'y nagpasimula na magsalita ng mga bagay na ito, meron tayong ipinapanganak na pagpapala galing sa Panginoon. This is a spiritual principle and it works whether what you are saying is good or bad, positive or negative. Tandaan po natin ito po ay gumagalaw at kumikilos at ito'y mangyayari sa buhay natin. Kaya huwag tayong manghinawa na patuloy tayong magdeklara ng mga mabubuting bagay. The last time sabi ko sa maraming mentoring ay ganito, stop wondering, start declaring. Hallelujah. Stop wondering and start declaring. Huminto tayong mag-alala, bagkus magpasimula tayong magdeklara. Diba sa tabi mo, huminto ka ng mag-alala at magpasimula ka ng magdeklara. Praise God. Deklara na natin lahat ng mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Okay, sige. With all boldness and confidence, thank God, don't be shy. At the top of your voice, sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Sabi mo sa tabi mo, hello, millionaire. Sabi mo sa tabi mo, you're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire because I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet. Di nating lahat, I am blessed. I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, and deeply loved. Say it with me again, today. Okay, shout it out, today is my day. Bimo sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Kaya declare natin lahat, brand new car. Yung iba parang gusto pa rin second hand. Sige, sabihin natin lahat, brand new car. House and lot. Mansion, fully furnished, paid in full, by the grace of God, and by faith,
I have it now. Sabi mo sa tabi mo, it's sa Tagalog, akin lahat yun. Why? I'm a child of God. And I cannot be denied. God is my source. My total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. Nagkitagalog, sabi natin lahat, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba? Di na rin ako kakapusin ba? Bago sobra-sobra pa. Ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord sa buhay ko, mula noon, ngayon June, at sa darating bang panahon. Sabi mo sa tabi mo, tanda mo mabuti ang mukhang ito at payaman ito ng payaman. Amen? Seryoso po tayo. Mukha po ba tayo nagbibiro? I believe hindi. Praise God. Sabagat alam po natin babaguhin ni Lord ang katatayuan ng ating mga buhay. Binating lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. No weapon, no sickness and disease, no cancer, no leukemia, no heart attack, no stroke, no hypertension, no diabetes, no arthritis, no rheuma, no accident, no backbiting, no evil speaking shall form against me, shall prosper. Gawin natin lahat, I am protected. I am perfectly normal and healthy. I live long and strong. I am the righteousness of God. In Christ Jesus. Gawin natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Bayad lahat obligasyon ko. Ito maganda, bayad lahat Visa, Mastercard ko. Nilalayuan ako ng utang. Nilalayuan ako ng Bombay. Nilalapitan ako ng pagpapala. Okay, tawagin natin lahat, pagpapala. Lapit sa buhay ko. Ngayon din, welcome na welcome ka. Tanggap kita sa buhay ko. Ngiti mo katabi mo sa buhay mo. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. We believe we receive. Hallelujah to God. Amen. Well, the last time, sabi po ng isang minimentoran po natin doon po sa Pampanga, hallelujah, kapag naririnig niya po yung lapit, ang sabi niya, lapit! Hallelujah, talagang matining yung lapit niya. Lapit! Huwag ka ha, dati itong taong ito, nanghihingi lang ng pagkain. Ngayon, meron na siyang sari-sari store. Dati humihingi lang siya ng bigas, may reklamo pa mga kamag-anak niya. Ngayon, meron na siyang tindahan ng bigasan. Kaya sa tuwing nagkakaroon ng declaration ng lapit, sa kanya, lapit! Hallelujah! Talagang matindi yung lapit ng pagpapala sa buhay niya. Amen? And I believe ganun din tayo. Can you say amen? Hallelujah. So, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa Rhema Word of God Church, sa ating pastora, ating pastor, laging kapartner natin sa maraming mentoring,
At purihin din ng Panginoon, nakasama din po natin ang dalawang pastor, isang pastora from Tarlac, Tengan, na kung saan ay minimentoran din po natin at ngayon ay ginagamit ni Lord mightily sa gawain sa Panginoon. So, praise God si Pastor Alex and Pastor Sheila Quito. Praise the Lord. Come on, palaman po natin mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So actually, papalipat din sila sa isang malaking lugar. At kaya sila napunta rito para matignan kung anong pwedeng makopya sa Rema Word of God Church. Hallelujah. Sabi ko, para makopya nila, dali nila si Pastor Cesar lang. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Are you ready for the Word? Okay, so if you have a Bible, so please open your Bibles with me in the book of John chapter 6. Hallelujah. So Gospel of John chapter 6, beginning verse 1. Hallelujah to God. I was praying to the Lord, sabi ko, Lord God, give me a word. Hallelujah. Actually, isang linggo ko nananalangin para sa Rema. Kasi matitindi ang mga tao dito. Hallelujah. Biro mo, mapanalangin ako na isang linggo. Praise the Lord para sa ituturo sa araw na ito. Hallelujah. At salamat si Lord ay patuloy na tumutugon. Okay, so John chapter 6 beginning verse 1. So this is a part 2 of our lesson. So the last time na ibahagi po natin ito about the supernatural acceleration. Now look at this, sabi po ng Bible, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples, and the Passover, feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, and he said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Sabi po rito, for he himself, or Jesus, knew what he would do. And Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here, or there is a boy here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? But Jesus said, make the men sit down, or in other translation, sa isang aklat na ni Matthew, well, he commanded them to sit down. Hallelujah. Bagamat dito sa Gospel of John, ang sabi rito ay make the men sit down. Sabagat alam po natin, itong account na ito was mentioned in the Bible 4 times. Hallelujah. So the last time na binahagi ko ito, pinakita ko sa inyo, 4 times they mentioned in the Bible. One in the book of Matthew chapter 14, beginning verse 13 to 21. And then the second one, itong Mark chapter 6, beginning verse 30 to verse 44. And then the third one ay nasa Gospel of Luke chapter 9, beginning verse 10 to 17. And then the fourth one, ito po sa Gospel of John chapter 6. Dito makita natin iba't ibang account, pero makita natin iisa ang pinahuhulugan, yung tinatawag na supernatural acceleration. Sabat alam po natin, familiar po tayo dito doon sa tinatawag na feeding 5,000 men, not including women and children. Na kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000 kalalakihan. The last time nabanggit ko ito. Bakit kalalakihan ang binanggit dito? Hindi po kababaihan. Dahil alam po natin, napakasagwa naman na kung saan mas malakas kumain ng babae kesa sa lalaki. It is just but normal na isang lalaki ay malakas kumain. Mukhang tahimik yung mga lalaki. Hallelujah. So naroon. So feeding 5,000 men, not including women and children. Nagpakain si Jesus ng 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang bata at hindi pa kasama ang mga kababaihan. Approximately, ito po ay nasa 2,000 people na kung saan na pinakain ng ating Panginoong Jesus. At alam po natin na kung saan, the last time we discussed about yung sa verse 1, after these things,
after na ni-reject nila ang Panginoon, doon po sa Matthew chapter 5, beginning verse 36, hallelujah, supposed to be yung pagbabala na para sana sa mga Jews, and then napunta sa Gentiles. At salamat, tinanggihan nila, tinanggap naman natin ang pagbabala ni Lord. Hallelujah. Kaya dito sa verse 2 na sinasabi dito, and a great multitude followed him. Who are they? Not the Jews, but the Gentiles. Alam po natin, hindi po ito mga Hudyo, kundi ito po ay mga Hentil ang nagsisunuran sa Panginoon. And then, after that, mata natin, ang sabi ng Bible, and the Passover feast of the Jews was nigh. And Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, and he said unto him, Philip, when shall we buy bread that these may eat? Alam po natin, the last time na inaral natin, nagtanong si Jesus, nang sabi niya, Philip, saan tayo pwedeng kumuha o makabibili o makakukuha ng makakain ng mga taong ito? Sumagot si Philip, ang sabi niya, well, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. So napakahalaga na makita natin yung klaseng attitude na meron si Philip. Hallelujah, nakita niya yung tinatawag na kakulangan o yung tinatawag na shortage o yung tinatawag na lack of resources or insufficiency. Imbis na makita niya sana ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, well, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. Hallelujah. And Jesus said, well, he said to prove him, for he himself knew what he would do. 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. And one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here, or there is a boy here, which had 5 barley loaves, hallelujah, 2 small pieces, but what are they among so many? Okay na sana si Andrew in comparison to Philip. Okay na sana si Andrew na nagsabi, well, there is a lad here, there is a boy here, which had 5 barley loaves and 2 small pieces. Merong bata dito na meron limang tinapay at 2 isda. Ngunit dinugtungan pa ni Andrew, but what are they among so many? Kung si Philip ang nakikita niya yung tinatawag na insufficiency, kung ang nakikita niya yung tinatawag na lack of resources, ang nakita naman ni Andrew yung tinatawag na great need. Hallelujah! So, kung titingnan natin at aaralin natin mabuti yung attitude ng 2 disciples. Hallelujah! Na imbis na makita nila ang Panginoon, ang nakita nila yung kakulangan at ang laki ng pangangailangan. So, paano mag-accelerate ang isang tao kung ang kanyang mindset, ang kanyang attitude ay lagi nakatingin sa tinatawag na kakulangan? Well, today we will discuss about attitude. Hallelujah! Para sa tinatawag na acceleration, the attitude of faith. Anong klaseng attitude meron tayo pagdating sa tinatawag na pananampalataya? Bakit kung aralin natin ang sabi ng Bible, tuloy po natin. Sabi ng verse 10, okay, and Jesus said, make the men sit down, or he commanded them to sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down and numbered about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, likewise of the pieces as much as they would or wanted. Hanggat gusto nilang kumain, when nakakain sila, the same loaves. Hallelujah, tinapay na nilireklamo ng 2 disipulo. The same loaves, sabi ng Bible, na hinawakan ni Jesus at nagpasalamat siya. At ito po ay kanyang idinistribute ng kanyang mga disipulo at naroon ang tinatawag na paglago o tinatawag na multiplication. Hallelujah, Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. And then verse 12, and when they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Look at this. Hallelujah, nirireklamo nila. The same loaves na hinawakan ng Panginoon.
Hallelujah! Na masasabi natin na kung saan itinaas at ipinanalangin at pinasalamat na pinakain niyang 5,000 kalalakihan at hindi pa kasama ang bata at mga kababaihan, and then approximately 20,000 people. Pinakain ng Panginoon dun sa 5 tinapay at 2 isda. So maraming mga tao, laging tinatanong nila, well, paano kami mag-accelerate? Wala naman kami. Paano kami ulad? Wala naman kami. Well, in fact, doon sa tinatawag na lakas, dunong kakayanan, wala kami. Maraming mga tao, lagi sila nakatingin doon sa mga bagay na yon at hindi nila nakikita kung ano yung magagawa ng Panginoon. So now look at this, no? Tingnan mo natin doon po sa Ecclesiastes chapter 9. Hallelujah! Kasi maraming mga tao, lagi silang merong dahilan. Dahilan na sasabihin nila, well, paano kami asenso? Wala naman kaming ganitong mga bagay. Hallelujah to God. Wala naman kaming ganito, wala naman kaming lakas, wala naman kami, kulang ang lahat ng bagay. Now look at this, ang sabi ng Bible, in our part 2 lesson na tinatawag na Year of Supernatural Acceleration sa verse 11. Meron ba tayong Tagalog version? Hallelujah, sa Tagalog version. Wala? Praise God. Sino po yung merong Bible na Tagalog dito? Hallelujah. Na meron dalang Tagalog Bible version. Hallelujah. Sige ho. Meron po ba tayo? Kasi napakaganda ho nito sa Tagalog version. Praise the Lord. Parang wala yata mga tao dito. Sige, ito si Pastor Ian. Ian, praise the Lord. Tingnan natin. Tagalog version. Sige, handa naman ako maghintay hanggang 1 linggo dito. Okay, look at this Tagalog version. Kung meron pa hong mas magandang Tagalog version, okay pa. Okay, sa verse 11, sabi rito, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang mga pag-uunahan ay hindi sa mga matutulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malalakas at ni sa mga pantasman ng tinapay. Medyo iba itong Tagalog na ito. Hallelujah. Iba yung hinahanap kong Tagalog. Sige ho, tulungan nyo ho ako. Meron po Tagalog version dito na meron Bible na Tagalog, the Good News na Tagalog version. Hallelujah. Tingnan natin. Yung isang hinahanap ko, meron ako hinahanap. Dahil yan po ay King James. Yung hinahanap ko po ay yung mabuting balita na Tagalog. Sige ho, kung makakauwi kayo sa bahay ninyo, uwi po kayo, kunin nyo ho. Praise the Lord. Sige ho, Tagalog version. Meron ako na isbigyan po dito. Okay, ito, magandang balita. Ayan. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ito ang sinabi po ni Haring Solomon. Kasi maraming mga tao, nagja-justify sila palagi. Sinasabi nila, well, paano kami unlad? Paano kami mag-accelerate sa taong ito? Ganito lang kami. Now look at this. Tingnan natin mabuti. Okay, sabi po sa mabuting balita. Sa verse 11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabibilis ay di siya laging nananalo sa takbuhan. Now, sabihin mo sa akin ngayon na mabagal ka para sabihin mo na hindi ka magtagumpay. Ha? Kapag sabi po ng Bible, dito po sa binasa po natin, sa Tagalog version sa verse 11, ito ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito, o sa ibang translation man na nakita ko dadaigdig na ito, ang mabibilis ay di siya laging nananalo sa takbuhan. Kasi kadalasan maraming mga tao sinasabi nila, mabagal ako, kaya hindi ako magtatagumpay. Well, si Haring Solomon na nagsabi rito, hindi lahat ng mga mabibilis ay di siya laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Hallelujah! Now, kung ang kakatwiran natin dahil hindi tayo mabilis at hindi tayo malakas, at sasabihin natin paano tayo magtatagumpay. Hallelujah! Tingnan mo ang San Antonio, super lakas, talo. Hello? Ha?
Hallelujah! Bakit? Kung aaralin mo mabuti, tingnan mo yung attitude ng mga players. Hallelujah! Na kung saan, makita natin na kung saan medyo, para ba ang dating medyo lamang na ng konti, yung attitude nila na para ba, hopeless na sila. Tandaan mo natin, ito Anessa, wala po akong kilalang players sa Miami. Yung coach lang po ang gusto ko. Dahil Pilipino, no? Alam po natin, dahil napunta siya rito tumulo, so yun lang po. Well, in fact, di po, nanonood yun, pinanood ko lang po yung Game 6 and Game 7. Hallelujah. Amen. At ang isang bagay na nakita ko, yung attitude nila. Well, in fact, kung titignan natin talaga, super galing ng San Antonio. Tama ba, Pastor Cesar? Hallelujah. San Antonio yan eh. Hallelujah. Hallelujah. So, but look at this. Mata natin. Kaya nga sabi ng Bible, si Haring Solomon nagsabi, ito ang bagay na napansin ko sa mundo ito, ang mabibilis ay di siya laging nananalo sa takbuhan. Kaya kung sasabihin mo na kung saan mabagal ka, tapos magkukonklud ka, paano kung mananalo? Siguro iba ganito ang kaisipan. Pastor, yung mabilis nga, hindi nananalo. Ako pa kayang mabagal? O, di baliktad ang kaisipan mo. Hello? Hallelujah. And then look at this. Ang sabi ng Bible, hallelujah. Ang malakas ay hindi laging nagwawagi sa digmaan. Ito pa, ang matatalino di laging nakasusumpong ng kanyang mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Sabihin mo sa akin na average ka lang ngayon, pero kung mananalig ka sa Panginoon, kaya kanyang pagpalain at payamanin. Try to imagine that yung tinatawag na 5 loaves and 2 small fishes, what are they among so many? Sabi po ni Andrew. And then, kung titingnan din natin sa kakayanan natin, para ba dating, wala naman akong talino, wala naman akong runo, bakit sinong meron? Noong nag-aaral ako, sumasama lang ako sa mga marurunong. Ha? Sumasama lang ako. Para maging marunong din. Hallelujah. So naroon. Pero look at this, yung mga matatalino namin, nasaan sila? Kaya every time na makikita nila ako sa Facebook, ikaw ba yan? Ang sabi ko, sino pa? Ha? Hallelujah. So naroon. Look at this, oh. Praise the Lord. Sabi dito, napansin ko rin, na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Iba lagi nilang ginajustify, wala naman akong kakayanan para umunlad, para umasenso, para yumaman, para mag-accelerate. And look at this, praise the Lord. Hallelujah. Napansin ko rin na di lahat ng may kakayanan ay nagtatagumpay at lahat ay dinaratnan ng malas. Look at this, hindi pa ako tapos, huwag ka mag-conclude. Sila dinaratnan ng malas, tayo dinaratnan ng pagpapala. Amen. Hallelujah. So naroon. Kaya napakahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Hindi natin makita yung ating kahinaan. Makita natin, alam ni Jesus kung anong gagawin sa ating kahinaan. Alam ni Jesus kung anong gagawin doon sa ating kakulangan. Bima sa tabi mo, alam ni Jesus ang gagawin dyan. Ay, naku, mahina para hindi pa kumain. Sabi mo, alam ni Jesus ang gagawin dyan. Alam ni Jesus kung anong gagawin sa mga bagay-bagay na nararanasan natin. Well, balik po tayo doon sa John chapter 6. Hallelujah. Look at this. Sabi ng Bible, Jesus knew what He would do. Ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sabagat alam natin, alam ni Jesus ang gagawin sa lahat ng bagay. Now, tandaan natin, your attitude will change your situation. Kapag meron tayong tamang attitude, meron tayong tamang pananaw, well, I believe, thank God, magtatagumpay tayo at pwedeng mabago. Try to imagine that. Biro mo, hallelujah, na kung saan lamang na lamang ang San Antonio. Medyo dito ako pepesto. Hallelujah. Di ba? But look at this, mata natin na nangyari. Dahil mata natin, biro mo, star player ka, magpapakita ka ng ganong attitude na nadi-discourage ka. Bigla tumahimik ang mga tao.
Pero mga star players sila lahat, and look at this, habang pinupost ka, remember na sa home court sila ng Miami. Di ba, sana kung nandun sila sa kanilang home court, pero kitang-kita. So kaya nung ginagawa ng mga audience, well, lalo nila binusap ang Miami players. Bakit? Kasi mata dun sa attitude. Your attitude will change your situation. Look at this, alam natin. Alam ng lahat mananalo San Antonio. Pero dahil yung attitude ng mga players ay maayos at alam nila, pwede silang manalo, well, nanalo sila. Look at me. Kung ano man attitude natin, ano man sitwasyon natin, pwede yang mabago at pwede ka pang manalo. Panalo ka na, lalong mananalo ka ba? Can you say amen? Praise God. So your attitude will change your situation. Your attitude can be good or it can send very negative or strong messages to everyone around you. Now look at this. Tignan po natin sa book of Numbers, chapter 13. Hallelujah. Attitude. Sabi nga natin lahat, attitude. Hallelujah. Para po sa ating tinatawag the year of supernatural acceleration, napakahalaga nitong ating mga attitude. But kung ayusin po natin yan, kahit anong mga bagay na nakikita natin, pwede pa yang mabago. Diba, sa kaliwat kanan mo, pwede pa yang mabago. Praise the Lord. Look at this. Basahin po natin. Book of Numbers, chapter 13, beginning verse 26. Start tayo ng verse 25. This is the story of the 12 spies. Hallelujah. And they return dun sa lugar nila. And they return from searching of the land after 40 days. Verse 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them. And unto all the congregation showed them the fruit of the land. Look at this, the word and the fruit. Meron silang sinalita at meron silang ebidensya. And then they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong and dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountain, and the Canaanites dwell in the sea, and the coast of the Jordan. And Caleb stilled the people before Moses, and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Hallelujah. For we are able, sabi po ni Caleb, for we are well able to overcome it. And then look at this, another word, sabi po ng Bible. Verse 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Look at this. Meron dalawang nagsalita, isang nagsalita na, for we are well able. At yung isang sabi po rito na kung saan, look at this, hallelujah. Sabi rito, verse 31, we be not able to go up. Do you remember the last time nagturo po ako dito sa atin? Sa Rema na kung saan, whose voice are you listening to? Kaninong tinig ang dapat nating pakinggan? Tinig na iniaangat tayo? O tinig na makita natin ibinababa tayo? Napakahalaga ni tumatinig na pinakikinggan natin. Habagat kung makikinig tayo dun sa maling tinig o boses, well, ito ang ihila sa atin pababa. Pero kung makikinig tayo sa tamang boses, ito ang ihila sa atin paangat sa buhay natin. Can you say amen? Kaya sabi po dito, but the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Pero nung sabi ni Caleb, well, praise God, dito po sa verse 30, before verse 31,
And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Biro mo, meron silang parehas dala-dalang balita. Balita na kung saan mabuting balita at ang isa ay pangit na balita. Balita na magsasabing, well, kaya natin yan. At balitang, well, na kung saan excited ka lang. Balita na magsasabi, well, excited ka lang, mawawala din yan. At kapag nawala yan, back to normalidad ang buhay mo. Tandaan mo, ang buhay ay weather lang. Hindi totoo po yun. Kaya rito mahalaga na dapat tama ang pinakikinggan natin. Whose voice are you listening to? Boses na inianga tayo o boses na ibinababa tayo? Boses na nagsasabing mag-accelerate tayo, hula tayo, yayaman tayo, magpa-prosper tayo, o boses na pakikinggan mo, well, wala ka ng kapag-apag-asa. Whose voice are you listening to? Your attitude will change your situation. Your attitude can be good or it can send very negative or strong messages to everyone around you. Kaya napakahalaga ng tinatawag na association. Si Jerry Isabel sabi niya, well, there is a so-called increase by association. Kaya napakahalaga ng mga taong sinasamahan natin. Hallelujah! Kaya tama na dumadalo tayo sa Rema. Tama! Amen. Bakit? Sabagat dito, pauunlarin ang buhay mo. Hallelujah. Dito, well, aangat ang buhay mo. Amen. Tama yung sinasamahan natin. Huwag kang sasama doon sa isang tao na alam mo na, well, alam mo, kalooban ni Lord na paminsan-minsan din, kahit papano, dapat ay naghihirap ka rin paminsan-minsan. At paminsan-minsan, kailangan din nagkakasakit ka. Para nung minsan magpa-check up ako, sabi ng doktor sa akin, naninigarilyo ka ba? Sabi ko, hindi ho. Uminom ka ba? Hindi ho, pastor ako. Sabi niya sa akin, uminom ka ng konti. Sabi ko, uminom ng konti. Oho. Tsaka manigarilyo ka ng konti. Sabi ko, bakit dok? Sabi ng doktor, wala kasi akong makita sa katawan mo. Galing ano? Hallelujah. Pinapayuhan ako para may makita. So kaya rito, napakahalaga. Okay, your attitude can be good or send very negative or strong messages to everyone around you. People with bad attitudes are usually unhappy. Hindi yan mga masasaya. Napagpala ka ng bagong Chevy. Di ba? Dapat masaya nga. Nung makita ko to sa Facebook, grabe, sabi ko, wow, grabe, ang pogi, grabe, ng may-ari. Hallelujah. Amen. So naroon, grabe, ikaw pa naman ba mapagpala? Hallelujah, kahit naka-t-shirt ka lang, pogi ang dating mo. Amen. Di mo kailangan magbarong. Parang wala yata akong kausap dito Diba? So naroon. Hallelujah. So dapat natutuwa tayo. Sabagat alam po natin, people with bad attitudes are usually unhappy. Hallelujah. So the single most important decision you can make on day-to-day basis is your attitude. Attitude. Napakahalaga na tinatawag na attitude. Sabi mo sa tabi mo, attitude. When you conform your thinking to God's way of thinking, you will develop a new attitude. Kaya mahalaga mo na tayong lahat, well, praise God, ay dapat tama ang pinakikinggan natin, tama ang binabasa natin, tama ang dinadaluhan natin, at tama sa umagang ito, naririto tayo, at tama dito tayo dumadalo. At kung ikaw ay nakalipat na, galing ka sa ibang church, tama na manatili ka na dito at huwag ka nang lilipat pa. Hallelujah. Amen. Mukhang parang ibang dating yata. Hallelujah. Wala po akong pinararating. Iba sinabi, mukhang ibang dating. Ako yata ang pinaparating. Hindi kita kilala. Hindi mo ka. Oo, ikaw nga yun. So naroon, when you conform your thinking to God's way of thinking, you will develop a new attitude. Mahalaga, lalong-lalo na sa panahon natin ito, sa nangyayari sa kapaligiran po natin. Maging doon sa binasa natin sa John chapter 6,
praise God, about feeding 5,000 men, napakahalaga ng tinatawag na attitude. Wala doon sa tinatawag na kakulangan. Wala doon sa tinatawag na laki ng pangangailangan. Yes, in the natural, totoo, nakikita natin. Pero alam po natin, meron tayong Panginoon na bahalang mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Praise the Lord. So, napakahalaga. Romans chapter 12, anong sabi ng Bible? Be not conformed to this world. Punta po tayo. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Simplified dito ang pagkakasabi, do not conform to this world, this age, passion after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals, at its new attitude. Hallelujah. So pagbabago na tinatawag, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Hallelujah. So, your attitude will change your situations. Say to your neighbor, your attitude, sabi mo, your attitude will change your situation. Hallelujah. Kaya kanina sa panimula natin, sinabi ko, well, stop, hallelujah, wondering and start declaring. Always base your attitude on God's Word, not on your circumstances. Huwag mo lagi yan ibase. Bakit? Sabagat dito sa binasa natin kanina, balik po tayo sa book of Numbers. Look at this. Nung sabihin ni Caleb, well, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him and said, we be not able to go up against the people. Bakit? Saan binasa nito? For they are stronger than we. Bakit? Nasubukan na ba nila? Nasubukan na ba nila? Di ba ang sabi ng Bible, nakita pa lang nila? Hallelujah. Biro mo, hindi pa nila nasusubukan. Naroon na kagad ang sabi rito, but the men went up with him, said, we be not able to go up against the people. Why? For they are stronger than we. Namata natin, paano nila nalaman na mas malakas itong mga taong ito? Hindi pa naman nila nasusubukan. Ano na kaagad yung tinatawag na, maling kaisipan at maling attitude. Hallelujah, maling pananaw. At ang sabi ng Bible, they brought up an evil report of the land, which they have searched unto the children of Israel, and saying, the land through which we have gone to search it, it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which come to the giants, and we were in our own sight grasshoppers. So, we were in their sight. Biro mo, ang pananaw ng mga taong ito, ang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila'y mga tipaklong. Ang tingin nila sa kanilang sarili, para bang wala na silang magagawa. Nakatulad na binasa natin kanina sa Ecclesiastes chapter 9. Na minsan sinasabi natin, well, mahina ako. Hindi ako mabilis. Paano ako magtatagumpay? Kung yan yung attitude natin, yan yung mindset natin, kahit na si Lord pa magturo sa atin at mag-appear sa atin, wala siyang magagawa. Kaya napakahalaga ng pagbabago ng kaisipan. Base your attitude always on God's Word. Base natin, not on our circumstances. Totoo na mayroong nagaganap. Totoo na mayroong mga pangyayari sa kapaligiran. But, sabi ng Bible, they are subject to change. Pwede yang mabago. Sabi mo sa tabi mo, pwede yang mabago. Hallelujah. So, pwede yang mabago. So, base your attitude on God's words, not on your circumstances. Pero mo yung 5 tinapay at 2 isda, grabe, pinabago ni Jesus ang pangyayari nung mga sandali na yun. Paano kung si Jesus ay negatibo din? Example, kung siya ay negatibo, biro mo na-influensyan siya na ganun ang mangyari.
Kaya rito dapat piliin natin ang mga bagay na pinakikinggan natin at ina-apply natin. Kaya sabi ng Gospel of Luke Gospel of Luke, nang sabi doon, take heed what you hear and how you hear. Minsan din natin namamalayan na mayroong mga tao nag-influensya sa atin, hinahatak tayo pababa, at ang nagiging attitude natin tuloy ay nagiging negative na. Wala na talaga, wala na pag-asa yan. Hanggat meron natitirang 1%, may pag-asa pa yan. Amen? Hallelujah. So naroon, base your attitude on God's Word, not on your circumstances. Totoo na meron tayong bayarin. Totoo yun. Pero laging mong tandaan, mas totoo na meron tayong Diyos na laging nakakakita ng ating bayarin. Amen? Hallelujah. Try to imagine that. Biro mabago yung sitwasyon. Ito doon po sa Canaan. Mata natin promise ni Lord para sa kanila. Hallelujah. Na kung saan yung 12 spies, 10 negative, and then 2 positive. And try to imagine that hinayaan nila na kung saan influensyahan sila ng mga taong ito. Huwag nating hayaan na influensyahan tayo ng mga bagay na ito na mangyari sa buhay natin, na paliitin ang mundo natin. Amen? Total, sinasabi nila, tayo mga born again ay meron sariling mundo. Patunayan mo yan. Meron tayong sariling mundo. Di ba kung tawagin nga tayo, yung mga born again na yan, may mga sariling mundo. Oo, totoo yun. Dahil mga special child tayo. Pero hindi yung special child, mga ganun-ganun. Hallelujah. Meron tayo talaga sariling mundo. Kaya kung may nangyayari sa mundo nilang kahirapan, kanila yun. Sa atin, tayo dinaratnan ng pagpapala. Sa kanila, sa Bible, sabi ng Bible, lahat dinaratnan ng malas, sila yun. Sabi mo sa tabi mo, sila yun. Hindi ka. Hallelujah. Sila yun. Dinaratnan sila ng malas, tayo dinaratnan ng pagpapala. Oh, pastor, nasa niya sa Bible? Well, Psalms chapter 3, verse 8, thy blessing is upon thy people. Ang pagpapala ni Lord ay para sa atin. Lagi tayo mayroong pagpapala. Pagising sa umaga pa lang, andyan ang pagpapala ni Lord. Baguhin lang natin yung ating attitude. Praise God. Base your attitude on God's Word, not on your circumstances. You won't go farther than you see yourself going. Hallelujah. Hindi tayo makalalayo kapag hindi mo nakita ang tama ang iyong sarili. Hallelujah. Na tama na kung saan ay uunlad tayo. Amen? Bimo sa tabi mo, patuloy tayong uunlad. Hallelujah. So mahalaga, don't let the giants or obstacle that you see stop you from obtaining what God says is yours. Huwag nating hayaan itong mga higanting ito. Well, in fact, every time na makakakita ka ng higante, ito tandaan mo mabuti. Every time na makaka-experience ka ng higante, that's the indication that you are now in the promised land. Ibig sabihin nito, kapag may mga higanting problema, ibig sabihin nito, nasa lupang pangako ka na, wala ka na sa wilderness. Grabe! Amen! Kaya look at this, sabi ng Bible, salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Sila. Anong ibig sabihin nito? Stop and think about it. Stop and think about it. Ito pong ibig sabihin ng sila. Sila, na kung saan, stop and think about it. Isipin mo, na ang laging kakambal natin, ang laging kasama natin ay pagpapala ni Lord. Thy blessing is upon thy people. Base your attitude, hallelujah, on God's Word, not on your circumstances. Don't be ruled by your emotions. Emotions have their place, but don't let them rule you. Totoo na meron ka nararamdaman. Totoo kung nalulungkot ka. Totoo yan. Hindi yan guni-guni. Totoo yan. Pero wag mo hayaan na yung nararamdaman mo ang siyang mag-dominate sa buhay mo. Amen? Huwag natin hayaan na ito mag-dominate sa atin. Minsan meron ako sinabi ganito about emotions. Ito, tandaan mo po. Don't make any promises when you are happy.
Hello. Don't make any promises when you are happy. And don't make any decision when you are angry. Huwag ka magdidesisyon kapag galit ka. Dahil pag hindi, siguradong decision mo, sige, hiwalay ang puti sa tingulong. Tandaan po natin, don't make any decision when you are angry. Don't make any promises when you are happy. Huwag ka mangangako pag masaya ka. Baka mamaya maipangako mo ang katabi mo. Hello. Di ba? So naroon. Praise God. Don't be ruled by your emotions. Emotions have their place, but don't let them rule you. If you maintain your faith in God, you will make it your promised land. Hallelujah. Every time na nakakaranas tayo ng mga higante, well, tanda mo palagi, well, that's the indication you are now in the promised land. May masatabi mo, nasa lupang pangako na tayo. Sige, sabihin mo sa kaliwat kanan, maganda naman yung katabi mo, ba tayo mo kausapin? Sabihin mo, nasa lupang pangako na tayo. Hallelujah. Ano ba yung higanting nararamdaman mo, higanting mga problema tinaharap mo, ibig sabihin niyan, that's the indication you are now in the promised land. Amen? Hallelujah. So have a winning attitude. Amen? Hallelujah. Alam na Miami mananalo sila. Amen? Alam nila, andun yung fighting spirit nila. Try to imagine that. Biro mo, alam natin, grabe, biro mo talaga, they are trying hard to win. They are so desperate to win. Dito ako. Di ba? Saan naroon? Have a winning attitude. Kaya yan. Madalas sinasabi ko sa mga estudyante nag-aaral, kahit ang grade mong pula, kaya pa yan. Kaya pa yan. Kung hinati ni Lord ang dagat na pula, kaya ni Lord ang hatiin ang grade mong pula. Amen? Have a winning attitude. Sabi mo sa tabi mo, have a winning attitude. Yung palaging naroon na alam natin na pwede tayong manalo, na pwede tayong magtagumpay. Never give up. Never give up attitude. Ito lagi ko natututunan kay Jerry Isabel. Having done all to stand, what will you do? Stand, therefore. Tayo lang. Sige lang. Tuloy-tuloy lang. Never give up. Kahit na makita natin na sinisingil ka na ng mga, sabihin na natin na mga pinagkakautangan mo, ngiti ka lang din. Wala sila magagawa kung wala kang pambayad. Ngiti ka lang. Hello? Yes. Bayad ka na. Wala. Aray, isang pastor na ini-encourage ko, tiga Angeles City. Hallelujah. Discourage siya. Talaga halos nagtatago. Sabi ko, ba't yan tatago ka? So, kasi dami ng babayaran ko. Ganito. Parang kang pagong. Nagtatago yun. Sabi ko, wag. Wala sila magagawa. Hallelujah. Alalahanin mo, sabi ko sa kanya, alalahanin mo ito. Ito, tanda mo, walang nakukulong sa utang sa bizarre. Sabi niya, ganun ba, Pastor? Oo, mangungutang pa ulit ako. Sabi ko, maling attitude. So have a winning attitude. To take advantage of your God-given authority as a believer, you must first understand your spiritual position from God's viewpoint. Dapat palagi makita natin yung ating tayo sa harapan ng Panginoon. I want to repeat again about have a winning attitude. To take advantage of your God-given authority as a believer. Tandaan natin, meron tayong kapamahalaan based sa Luke chapter 10, verse 19. You must first understand your spiritual position from God's viewpoint. Dapat makita natin yung ating katatayuan doon sa pananaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba ang ganda ng pananaw ni Lord sa bawat isa sa atin? At alam ni Lord, palagi kang panalo. Ay, salamat sa tatlo, palagi kang panalo. Yan ang laging tingin ni Lord sa iyo, lagi kang panalo. Bagamat minsan mayroong mga sablay, alam ni Lord, babangon at babangon ka at magtatagumpay ka. Amen?
Hallelujah. Come on, just clap your hands to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah to God. Understand that you have been given authority. It's a part of your position. Bigyan tayong kabamahalan. Madalas ito po yung napapakinggan ninyo sa akin. You can change what you see and what you feel by what you say. You can change what you see and what you feel by what you say. Stop wondering and start declaring. Understand that you have given authority. You have been given authority. It is a part of your position. So in order to use your authority successfully, you will have to meditate on the Word of God until your heart is established on God's promises. Just meditate God's Word. Meditate mo natin ang salita ng Panginoon, ang kinin natin ang mga pangako ni Lord sa buhay natin. Sabagat napakaraming pangako si Lord sa atin. Alam niyo po ba yun? Hallelujah. Lahat tayo, alam po natin, we're God pleasers. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, tayo po na nakabibigay kaluguran sa Panginoon. Well, praise God, ay patuloy na napapagpala at pinagpapala ng Panginoon. Can you say amen? So when you speak the Word of God, power is released. When you speak the Word of God, power is released that causes things to change in your life. Ito magiging dahilan para mabago ang takbo ng buhay natin. So when you speak the Word of God, power is released that causes things to change in your life. Pwede yan mabago. Pwede yan mabago. At nababago ang lahat ng bagay. Amen? Padalasan nakikita ng marami mga Kristyano, well, Pastor, kami mga ordinary lang, ganito lang, etc., etc. Look at this. Bago magtapos, punta po tayo sa Gospel of Luke. Hallelujah. Gospel of Luke, chapter 11. Look at this. Tingnan natin ito. Sa Gospel of Luke, chapter 11, verse 5. Praise the Lord. Look at this. Sa Luke, chapter 11, verse 5. Si Jesus ang nagsasalita po dito. And He said to them, which of you have a friend? Okay, He said to them, which of you shall have a friend? Go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. Sino rito may mga kaibigan? Taas ang kamay. Okay, lahat tayo. By the way, paalala ko lang, kung meron tayong mga kaibigan, i-treasure natin ang ating mga kaibigan. Huwag kayong puputol ng relasyon sa mga mabubuting kaibigan. Hallelujah. Magbawas kayo ng kaaway. Magdagdag kayo ng maraming kaibigan. Lagi yan tandaan po natin. Sapagkat mayroong mga ginagamit si Lord na mga kaibigan na para protektahan ka. Para i-promote ka at para mapagpala ka. At ang example po dito ay si Jonathan and David. Alam niyo ho ba? Oo, anointed si David. Totoo yun. Pero dahil kay Jonathan, naingatan si David. Alam natin, expert po si King Saul, manibat. Pero bakit naiilagan niyon ni David? Kasi binalaan na siya ng kanyang kaibigan. Yan ang mga mabubuting kaibigan, nagbibigay ng babala. Yan ang mga mabubuting kaibigan na masasabi natin na kung saan ay pinag-iingatan ka. Kaya kapag meron tayong mga kaibigan na Jonathan, ingatan natin at i-treasure natin ang mga ganitong kaibigan. Amen? Huwag tayong magbawas ng kaibigan. Magdagdag tayo ng kaibigan, pero magbawas ka ng kaaway. Dahil sa kaibigan, pwede ka maprotektahan. Dahil sa kaibigan, pwede ka mapromote. Dahil sa kaibigan, well, alam naman natin, si David, alam natin in the natural, naturo ko to the last time about living in the king's palace, dito sa Rema, na kung saan alam natin, next to the throne after King Saul ay si Jonathan. Pero look at Jonathan. Hindi siya selfish na kaibigan. Nag-giveaway siya para kay David. Yan ang kaibigan. Marunong mag-giveaway. Amen? Hallelujah. Para kay David. Pero ito rin ay isang mabuting kaibigan. Si David ay naging mabuting kaibigan. Kahit wala na si Jonathan, his friend, sabi ng Bible, inalala ni David ang lahat ng mga mahal sa buhay ni Jonathan.
Kaya kapag ikaw ay napapagpaalan na, lagi mong alalahanin ang mga taong nakatulong sa iyo at huwag mong kalilimutan. Amen? Okay, let's go back to our lesson. For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Meron lang kaibigan nung dumating, kumatok itong taong ito sa kanyang kaibigan. Hallelujah. Dahil meron siyang kaibigan na dumating galing sa malayong lugar at kailangan na bagain at wala siyang naihanda, kaya ginawa niya, kumatok siya doon sa isang kaibigan niya para doon sa pangangailangan. And he will answer from within and said, "Do not trouble me, the door is now shut and my children are with me in bed. I cannot rise and give it to you." Then verse 8, "And I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs." Alam niya, dahil na kung saan to'y kaibigan niya, tinugon niya ang pangangailangan ng kanyang kaibigan. And then, verse 9, "And I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you." And then verse 10, "For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened." Verse 11, "If a son asks for bread," now look at this. Madalas pag binabasa natin ito, ang lagi natin nakikita ay yung tinatawag na friend-to-friend relationship. At walang masama po doon. Meron tayong mga kaibigan na dapat natin pahalagahan. At alam po natin lahat din tayo, when we got born again, lahat tayo itinawag ni Lord, friend of God. Tama ba ba? Kapag nung pumasok tayo sa tinatawag na Abrahamic Covenant, ang sabi ng Bible doon sa John chapter 15, "I do not call you servant, you are my friend." Di kita tinatawag na alipin, kundi ikaw ay aking kaibigan. At madalas sa ba nakikita natin ito, nakikita natin lang dito yung tinatawag na friend to friend. Although walang masama, doon sa tinatawag na Abrahamic Covenant about friend of God. Hallelujah! Na tayong lahat din ay kaibigan ng Panginoon. Amen po ba? Pero after doon sa Abrahamic Covenant, pumasok yung tinatawag na Mosaic Covenant, yung based on the law. Na kinakailangan ka mag-perform, kailangan mong gawin ang lahat para ikaw magtagumpay. So yun ang madalas nakikita natin. Pero dito, ang lagi natin nakikita ay yung itong binabasa natin palagi ay yung friend. Hindi natin nakikita yung tinatawag na kasama ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Anong ibig sabihin dito? Ang lagi natin nakikita ay nasa labas. Pero tingnan natin yung nasa loob. Balik tayo ulit. Okay, doon sa verse, I think verse 8. Look at this. Tingnan natin. "I say to you, though he will not rise and give him, because he is with friend, yet because of his persistence." Okay, akyat tayo ulit. Verse 7. "And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed." Kaya pagdating doon sa verse 11, look at this, jump po tayo sa verse 11. Look at this, "If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone?" Now, totoo, we're part doon sa tinatawag na Abrahamic Covenant. We are friend of God. At pagdating doon sa Mosaic Covenant, yung tinatawag na master and servant relationship. Pero pagdating doon sa tinatawag na New Testament, it is a father and child relationship. Madalas ang nakikita natin, yung tinatawag na friend-to-friend relationship. At madalas nakikita rin natin yung master and servant relationship. Pero minsan hindi natin nakita yung tinatawag na father and child relationship. So for the year 2013, for acceleration, dapat makita natin we're part of the covenant at meron tinatawag na father and child relationship. Hindi mo na kinakailangan pang manghingi kasi lahat ay provided na ng Panginoon. Amen. If a son, sabi nito, ask for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for fish, will he give him a serpent instead of a fish?
O, tingnan mo ito. Kapag ikaw ay nasa loob ng bahay, sino may mga anak dito? Taas ang kamay. Okay. Kakatok pa ba sila sa kwarto ng bahay nyo? Mami, pwede po ba akong makahingi ng laman ng refrigerator? Hindi na ako kailangan. Bakit? Kasi alam niya, hindi lang siya kaibigan ni Lord, at hindi lang master and servant relationship, kundi father and child relationship. Ang lahat ng sa ama ay sa anak din. Sabi mo sa tabi mo, ang lahat ng sa Diyos ay sa iyo din. Kaya sa year 2013, lagi natin ang kinin, ang lahat ng pag-aari ni Lord ay pag-aari din natin. Amen? Hallelujah. So kaya, have a winning attitude. Magkaroon tayo ng attitude na alam natin ang lahat ng sa Panginoon ay sa atin din. When you speak the Word of God, power is released that causes things to change in your life. So kaya napakahalaga for the year of supernatural acceleration, baguhin natin ating pananaw, baguhin natin ang ating attitude, kasi lahat ipinrovide ni Lord para sa atin. Ang kinin na lang natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Hallelujah, pagpapala. Bagamat may mga tao, minsan kapag nagdideclare tayo, nagko-confess tayo, may mga tao, pagtatawanan tayo, pero lagi natin tandaan, hallelujah, magtawa sila hanggang gusto nila, pero sa atin, ang huling halakhang. Amen? Hallelujah, sa atin ang huling halakha. Bakit? Sapagkat alam natin, praise God, ang pagpapala ni Lord ay para sa ating lahat. Thy blessing is upon thy people. Did you receive something today? Are you blessed today? Come on, palaban po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, just clap happy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. So, thy blessing is upon thy people. Ang pagpapala ni Lord ay para sa ating lahat. Kaya I believe para sa atin, hindi mahirap manampalataya, hindi mahirap manalig, at hindi mahirap magdeklara ng mga pagpapala ni Lord. Kasi lahat yan ay para sa atin. Sabi mo sa tabi mo, lahat ng pagpapala ay para sa atin. Lahat ng pagpapala ni Lord ay para sa atin. Ang kinin po natin, huwag natin sasabihin, hindi, para kay Pastor Aces lang yan. Kung ano tinatanggap ni Pastor Aces dahil siya ang pastora natin, tatanggapin din natin lahat. Para bang iba alanganin pa, tatanggapin natin lahat. Kasi siya ay napapagpala dahil dito tayo dumadalo, kasunod na rin tayong pagbabalain ng Panginoon. Amen? So sunod-sunod po yan. Sabi mo sa tabi mo, sunod-sunod yan. Hallelujah, sunod-sunod ang pagpapala ni Lord. Kaya kung meron po tayong mga kapatid, for the first time nila nakadalo, well, thank God, sunod-sunod ang pagpapala ni Lord para sa ating lahat. Can you say amen? Meron po ba tayong mga first-timer ng ilan nakadalo? Praise God. May I see your hands, please. Thank God. Meron po ba tayong first-timer? Sige ho. Taas natin ating mga kamay. Meron po ba? Sige ho, tayo mahiya. Meron po tayong sister doon. Okay, may mga sister tayo doon. Come on, praise God. Okay, meron tayong sister dito. Come on, panamba po natin ating mga kamay sa kanila. Praise the Lord, praise the Lord. Pwede ko kaya tumayo yung ating mga kapatid, yung mga first-timer? Sige ho. Hallelujah. Sige po, mga first-timer. Come on, come on. Sige ho. Oh, come on, thank God. Sige, panamba mo natin sila. Yes, may brother po tayo. Come on, bigay po natin malakas. Yes, come on. Sige, manatili lang tayo nakatayo. Come on, come on. Yes, hallelujah. At sabihin natin lahat, welcome to the family of God. Hallelujah. So you are very much welcome. Di ho kayo nagkamali ng pagparito. Thank God, tama ang inyong napuntahang lugar. Dahil kung napunta kayo sa ibang lugar, mali yung lugar na napuntahan ninyo. Tama po yun. Come on, inimbitahan ko po yung lahat ng mga tumayong kapatid natin. Sige ho, don't be shy. Sige ho, kagaganda ninyo, kagagwapo. Mahihayin. Sige ho, tayo po tayo. Sumisan ba mo? Praise the Lord. Okay, pwede mo ba natin anyayahan dito sa unahan? Come on, thank God. Hallelujah. Nice po namin kayo pag-break. Sige po, ma'am. Come on, praise the Lord. Come on, ma'am. Praise the Lord. Sige po, yung ating mga kapatid. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Come on, please come. Please come. Praise the Lord. Sige po, harap po lang kayo dito sa akin. Sige po. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Hallelujah. Sige po. Dito po, harap lang po kayo sa akin. Sige po. Hallelujah. Tinatawag ko po ating pastora. Well, praise God. Nice kong pakita sa inyo. Kaya kayo mga magaganda at gwapo, bagay kayo dito. Dahil maganda pastora natin. Praise God. Pag-pray po tayo para sa pagtanggap sa Panginoon, simple lang gagawin natin. We will pray, Lord, come to my heart. Then I accept you as my Lord and my Savior. Praise God.
Praise the Lord. So, isang parangal sa amin na kayo ay nakadalo sa ating iglesia. Glory to God. Ito pong magandang dalagang ito ay kapatid ni Brother Orly. So, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Amen. Gawin natin ito na panalangin na taimtim sa ating puso. Ang panalangin po na ito, kung ginawa natin, if you believe in your heart and you confess with your mouth that Jesus is Lord and that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans 10, verse 9 to 10. Amen? Alam niyo po, hindi nagpunta ang Panginoon para magtatag ng relihiyon, kundi para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Are you ready? So, sabihin niyo sa bibig ninyo, sabihin mo, Amang Diyos, ako po ay naniniwala sa iyong anak na si Jesus. Kaya sa oras na siya po ay pinadala mo upang tupusin ako, linisin ako sa aking mga kasalanan at upang ako ay makabalik sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka po sa aking puso, ang iyong banal na espiritu ay tinatanggap ko. Ikaw na po ang mamahala at gumabay sa aking buhay. Nais ko pong makilala ka ng higit. At naniniwala ako sa oras na ito, sa pagsuko ko ng aking buhay sa iyo. Ako ay tinanggap mo. Tinanggap mo ako, kapamilya ng Diyos. Salamat sa kaligtasan ko ngayon. Hallelujah. Amen. Amen. Palapakan po natin sila. Amen. So, pwede na po kayong makaupo. Praise the Lord. So, yung mga ushers, bigyan po ninyo sila ng mga ating personal information. So, good morning po. Napagpala tayong lahat. Amen. Pero dadako na rin po tayo ngayon sa pagbibigay na, alam niyo po, sa gawain, dito ako laging excited. Sino na po sa inyo ang nakakita ng iceberg? Iceberg ba yun? O glacier, ha? Nakita na ninyo yon? Hindi po ba yun ay kakaunti lamang ang nakikita? At yung malaking bahagi ay nakatago. Amen. Alam niyo po, nung habang pong binabasa ni Pastor Noel yung text kanina, naalala ko lang po, si Philip, wala siyang nakita kundi bundok. Hindi po ba yung icebergs ay bundok sa dagat? Si Philip, walang nakita kundi puro bundok ng problema. Si Andrew, nakita niya yung tip. Amen? Nakita ni Andrew yung tip. Sabi niya, hindi kakasya. Amen? Itong tip na ito para sa napakalaking pangangailangan. Pero ang Panginoong Jesus, hindi lang niya nakikita yung tip, kundi nakikita niya yung buong-buo, yung nakatago sa ilalim. Amen? Kaya nga yung kinakanta natin, and my eyes, they look, and my eyes, unto you always. Alam mo, ang ginawa ng Panginoong Jesus, yung 2 isda at 5 tinapay, ano ang ginawa niya? Tumingin siya sa taas. Nagpasalamat siya kasi nakikita niya yung potential na nasa ilalim at nirecognize niya that God is the source. So anong ginawa niya? Kinuha niya yung kakaunti at ibinigay niya kay Lord. Alam niyo po, marami sa atin ang nagtatrabaho. Kakaunti ang sweldo natin. Nakikita lang natin yung kakaunti na nakalabas. Hindi natin nakikita yung napakalaki na ibinigay na sa atin ni Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi, revelation will bring deliverance. Pagka ini-reveal sa'yo ni Lord that everything belongs to you because you are a son, you are going to sow. Ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ni Jesus, ibinigay niya kay Lord, kaya nag-multiply. Ngayon, napakalaki ng inyong pangangailangan. Sabi po sa Bible, sa Ecclesiastes 11:4, at marami tayong excuses.
Marami tayong mga giants. Bakit hindi tayo nagbibigay o nagbibigay ng seed? Sabi niya, he who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Lagi natin nakikita, hindi maganda ang panahon ngayon. Daming babayarang tuition fee, daming babayarang rental. If you regard that, brother and sister, you will not sow, and therefore you will not reap. But if you take that tip of the iceberg, sabi sa 2 Corinthians 9:10, God supplied that tip. Galing pa rin kay Lord yung tip ng iceberg, di ba? But if you look at it, that the icebergs as upside down, ang mas makikita mo ay yung provision na mas malaki. Brothers and sisters, you can be happy. Amen? So today, I challenge you to sow that little that you have, and let us believe God. Let us have the attitude of faith that the Lord will multiply it. Are you ready? Go! Hallelujah! Thank you, Lord. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Sing great in power, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I-lay hands po natin ang ating mga tithes and offerings. Aming Diyos, kami po